Athens, sa lahat ng SS pensioners. Mga ka-pensioner, sandali lang bago kayo mag-scroll, may breaking news tayo tungkol sa inyong SS pension this February 2026 na kailangan ninyong malaman. Ngayon, narinig nyo na ba ang pinag-uusapan ng buong bansa? May mga balitang kumakalat tungkol sa posibleng pagbabago sa pension schedule at maraming seniors ang nag-aalala. Pero huwag kang magpanik dahil nandito kami para bigyan kayo ng tamang impormasyon. Ang tanong na nasa isip ng lahat, kailan nga ba ang eksaktong petsa ng payout? Ngayong February 2026, may delay ba? May dagdag o may special announcement ang SSS na dapat ninyong malaman? At heto ang magandang balita na hinihintay ninyo. May mga updates na talagang makakatulong sa inyo para sa maayos na planning ng inyong budget this month. Pati na rin ang mga importanteng detalye tungkol sa payment schedules, claiming procedures, at kung paano siguruhing walang aberya sa pagtanggap ng inyong pensyon. Kaya mga lolo at lola, mga ka-senior citizens, at sa lahat ng nag-aalaga sa ating mga nakatatanda, panoorin ang video na ito hanggang dulo dahil ilalabas natin lahat ng detalye. Walang filtered, walang fake news, puro facts lang. Kung ready na kayong malaman ang 22, ay like nyo na ang video na ito ngayon at samahan nyo ako sa buong discussion. Let's go! Magandang araw sa inyong lahat mga ka-pensioner. Ako po si Your Name at sobrang excited ko na makausap kayong lahat ngayong araw na ito dahil sa napakahalagang impormasyon na ating pagtutuunan ng pansin. Alam ko po na marami sa inyo ang nag-aabang at naghihintay ng tamang detalye tungkol sa inyong SSS pensyon ngayong February 2026. At nandito ako para talagang linawin ang lahat ng bagay na dapat ninyong malaman. Una sa lahat, gusto ko pong pasalamatan ang bawat isa sa inyo na nandito ngayong araw na ito. Alam ko po na hindi madali ang buhay ng isang pensioner at alam ko rin na ang inyong pensyon ay hindi lang simpleng pera. Ito po ay resulta ng inyong mga tao ng pagod, pawis at sakripisyo para sa inyong pamilya at para sa ating bansa. Kaya naman deserving po kayo na makatanggap ng tamang impormasyon sa tamang oras at iyan po ang ating layunin ngayong araw na ito. Ngayon, alam ko na maraming kwento at balita ang kumakalat sa social media, sa mga group chats at kahit sa inyong mga kapitbahay tungkol sa SSS pensyon ngayong February. Now may nagsasabi na may delay daw, may nagsasabi naman na may dagdag at may ilan pa nang nagsasabing may mga pagbabago sa schedule. Kaya naman naiintindihan ko kung bakit marami sa inyo ang nalilito at nag-aalala. Pero huwag kayong mag-alala dahil dito sa video na ito, tutulungan ko kayong maintindihan ang lahat ng detalye ng malinaw at simple lang. Magsimula tayo sa pinakamahalaga, ang opisyal na schedule ng SS Pension Payout para sa buwan ng February 2026. Ayon po sa latest advisory mula sa Social Security System, ang regular schedule ng pension release ay nakabase pa rin sa dating sistema na nasanay na tayo. Ibig sabihin po nito, ang mga pensioner ay makakatanggap ng kanilang monthly pension based sa huling digit ng kanilang SSS number. Ang sistema po na ito ay matagal nang ginagamit ng SS para masiguro na maayos at organize ang distribution ng pensyon sa milyon-milyong pensioners sa buong Pilipinas. Para sa mga hindi pa masyadong pamilyar, let me explain po kung paano gumagana ang payment schedule na ito. Ang SSS ay naghahati ng pension release sa iba't ibang araw depende sa ending digit ng inyong SSS number. Halimbawa po, kung ang ending digit ng inyong SS number ay 0 or mayon kayong specific date na nakatakda para sa inyo. Kung ang ending digit naman ay 2 or 3, meron din kayong iba pang date. Ang sistemang ito po ay ginawa para hindi lahat ng pensioners ay sabay-sabay na pupunta sa mga payment centers o branches na kung saan baka magdulot
ng matinding pila at komplikasyon. Ngayong February 2026, ang opisyal na schedule ay nagsisimula po sa unang linggo ng buwan. Specifically, ang mga pensioners na may ending digit na 0 at 1 sa kanilang SS number ay makakakuha ng kanilang pensyon sa unang batch ng release na karaniwang nangyayari sa mga unang araw ng buwan. Ang mga pensioners naman na may ending digit na 2 at 3 ay kasama sa second batch na usually ay ilang araw pagkatapos ng first batch. Ang pattern na ito ay nagpapatuloy throughout the month para sa lahat ng digits from 0 to 9. Ang maganda po dito ngayong taon, at ito na nga po ang magandang balita na nais kong ibahagi sa inyo, ay ang mas improved na payment system ng SS. Marami po sa inyo ang nakakaranas noon ng delays, especially during holiday seasons o kapag may mga technical issue sa banking system. Pero ngayong 2026, ang SSS ay nagtrabaho ng husto para mapabuti pa ang kanilang payment infrastructure. Nag-invest po sila sa mas advanced na technology at nakipagtulungan sa mas maraming banking partners para masiguro na ang inyong pensyon ay matatanggap ninyo on time at walang hassle. Isa pang importanteng development na dapat ninyong malaman ay ang expansion ng payment channels para sa pensyon. Dati po karamihan sa mga pensioner ay umaasa lang sa traditional banks, SES branches, mismo para makuha ang kanilang pensyon. Pero ngayon, may mas maraming options na available. Maari na po kayong makatanggap ng inyong pensyon through different accredited banks, e-wallets, at kahit sa mga rural banks na mas malapit sa inyong mga tahanan. Ang flexibility na ito ay talagang nakakatulong, lalo na sa mga pensioners na nakatira sa remote areas o sa mga probinsya kung saan mahirap makarating sa main cities. Para sa mga naka-enroll na sa Unified Multi-Purpose Identification or UMID card, mas magiging madali pa para sa inyo ang process. Ang UMID card na ito ay hindi lang simpleng ID. Ito po ay connected na sa inyong SSS account at sa inyong designated bank account kung saan nire-release ang inyong pensyon. Kung meron na kayong UID card at nakalink sa randidang ATM account, automatic na po ang pag-credit ng inyong pensyon sa inyong account every month. Hindi na kailangan na pumila pa kayo o pumunta sa kahit saan. Nasa account ninyo na agad ang pera sa designated date. Ngayon pag-usapan naman natin ang actual amounts. Maraming pensioners ang nagtatanong kung meron bang increase sa pensyon ngayong 2026 or kung may mga adjustments based sa cost of living. Ang totoo po, ang monthly pension amount ay depende sa inyong contributions nung kayo ay employed pa or nag-contribute pa bilang self-employed or voluntary member. Ang SS ay gumagamit ng formula na tinatawag nilang Average Monthly Salary Credit o AMSC para kalkulahin kung magkano ang inyong monthly pension. Kasama rin po sa computation ang number of credited years of service at ang inyong age upon retirement. Ang minimum monthly pension po na matatanggap ng isang pensioner ay may standard amount na itinakda ng SS at ito ay regularly reviewed ng agency para siguraduhing nakakatulong pa rin ito sa daily needs ng mga senior citizens. Bagaman hindi automatic na may yearly increase, ang SS Board ay palaging nag-i-eval ng economic conditions at cost of living adjustments para malaman kung may need na i-adjust ang pension rates. Sa kasalukuyan, ang board ay aktibong nag-aaral ng mga proposals na ito at kung meron mang announcements regarding increases, sigurado akong magiging headline news. Iyan at agad kong isi-share sa inyo through our channel. Isa pang concern na laging naririnig ko from pensioners ay tungkol sa 13th month pension. Tuwing year-end po, ang SAS ay nagbibigay ng 13th month pension sa lahat ng qualified pensioners.
Ito po ay equivalent sa 1 month worth of your regular monthly pension at ito ay usually released during November or December. Ang magandang balita dito ay tuloy-tuloy pa rin ang programang ito ngayong 2026. Ibig sabihin kahit ngayon pa lang February, sigurado na kayo na by the end of the year makakuha kayo ng bonus na iyon ng 13th month pension na ito ay napakalaking tulong, especially during the holiday season kung saan maraming gastusin ang mga pamilya. Let me also address some common problems na nararanasan ng mga pensioners. Una, ang issue ng claimed pensions. May mga instances po na hindi nakakapag-claim ang pensioner ng kanilang monthly pension dahil sa iba't ibang reasons. May sakit, nasa hospital, o kaya naman ay nasa malayong lugar at hindi makalakad. Kung kayo po ay nasa ganitong sitwasyon, meron pong provisions ang SSS para dito. Pwede ninyong i-authorize ang isang authorized representative na kumuha ng pension on your behalf. Ang process na ito ay nangangailangan ng notarized special power of attorney at valids both from you and your representative. Ito po ay para masiguro na walang unauthorized persons ang makakakuha ng inyong pensyon. Pangalawa, ang issue ng pension verification o proof of life. Bawat taon po ang SSS ay nag-require ng pension verification para masiguro na ang pensioner ay buhay pa at qualified pa rin to receive the benefits. Ang process na ito ay maaring gawin online na through the My SSS portal o pwede rin personally sa mga SSS branches. Mahalagang hindi palampasin ang verification period dahil kung hindi kayo makakapag-verify, temporarily suspended ang inyong pension release until makomplete ninyo ang requirement. Kaya po para sa mga nakakatanggap ng notices regarding verification, please attend to it agad para hindi maapektuhan ang inyong monthly pension. Pangatlo, ang mga technical issues sa ATM cards. Minsan po ang pensioners ay nag-e-experience ng problem sa kanilang ATM cards. Expired na, lost, o kaya naman damaged. Kung nangyari ito sa inyo, agad kayong pumunta sa inyong designated bank para mag-report at mag-request ng replacement card. Karamihan sa banks ay may quick replacement services na para sa senior citizens. Habang hinihintay ang new card, pwede kayong mag-request ng over-counter withdrawal through proper documentation. Hindi kayo dapat mag-alala na mawawala ang inyong pensyon dahil naka-store naman yon sa inyong account. Ang card lang ang kailangan i-replace. Ngayon pag-usapan natin ang mga bagong services at improvements na ino-offer ng SS para sa pensioners. Ang SS ay actively working sa digitalization ng kanilang services. Ang My SSS portal at mobile app ay continuously being updated para mas user-friendly para sa seniors. Through these digital platforms, pwede ninyong i-check ang inyong pension details, contribution history, at kahit mag-submit ng documents online. Alam ko po na maraming seniors ang hindi masyadong tech-V, pero ang maganda dito ang SS ay nag-conduct din ng training sessions at tutorials para turuan ng pensioners kung paano gamitin ang online services. May mga video guides din po sa SSS website na step-by-step ang instructions. Kung talagang hindi kayo komportable sa technology, walang problema dahil ang traditional services ay available pa rin. Pwede pa rin kayong pumunta personally sa SS branches kung saan may customer service representatives na handang tumulong sa inyo. Ang importante lang ay magdala kayo ng valid IDs at kung anumang documents na relevant sa inyong concern. Para makaiwas sa mahabang pila, i-recommend ko po na pumunta kayo ng maaga sa umaga o kaya naman during midweek days na hindi masyadong busy. Sa mga pensioners na may additional concerns tulad ng change of address, updating of beneficiaries, o kaya naman questions about survivorship benefits, lahat po ng yan ay pwedeng i-address sa SSS. Halimbawa, kung nag-move kayo ng bahay at nagbago ang inyong permanent address,
mahalagang i-update ninyo ito sa records ng SSS. Ang updated information ay importante para sa delivery ng notices, communication regarding your pension, at para sa verification purposes. Ang process ng updating ay simple lang. Fill out lang ng form at submit ng proof of new address tulad ng barangay certificate or utility bills. Regarding survivorship benefits, ito po ay applicable sa mga qualified survivors ng deceased pensioner. Kung ang isang pensioner ay pumanaw, ang kanyang legal dependents tulad ng spouse or unmarried children ay pwedeng mag-apply for survivorship pension. Ang benefit na ito ay isang form ng protection na binibigay ng SS para masiguro na ang pamilya ng pensioner ay may financial support kahit na wala na ang breadwinner. Ang process ng application ay nangangailangan ng death certificate, proof of relationship, at iba pang supporting documents. Mahalagang gawin ito agad para hindi maantala ang benefits. Marami rin pong nagtatanong tungkol sa possibility ng continuing to work kahit pensioner na. Ang sagot po dito ay yes, pwede pa ring magtrabaho ang pensioner. However, kung kayo ay magtatrabaho ulit as an employee at required na mag-contribute sa SS, ang inyong pensyon ay temporarily suspended habang kayo ay employed. Pero ang good news, ang additional contributions ninyo during this period ay dadagdag sa inyong total credited service, which means pwede pang tumaas ang inyong pension amount once na huminto kayo ulit sa pagtatrabaho. Ang arrangement na ito ay benefit both ways. Kumikita kayo ng income from work at the same time, nag-i-increase pa ang future pension ninyo. Para sa mga voluntary members na nag-decide na mag-retire at mag-claim ng pension, mahalagang maintindihan ang requirements. Dapat ay umabot kayo sa retirement age na 60 years old at dapat ay may at least 120 monthly contributions. Kung hindi ninyo pa naaabot ang 120 contributions, pero gusto na ninyong mag-retire, pwede kayong mag-continue ng voluntary contributions until makumpleto ninyo ang required number. Ang patience at planning dito ay important para masiguro na makakakuha kayo ng pension benefits in the future. Isa pang important reminder para sa lahat ng pensioners ay ang awareness about scams at fraudulent activities. Unfortunately, may mga unscrupulous individuals na nag-take advantage sa mga seniors through different scam schemes. May mga tumatawag, kunwari na SSS representatives asking for personal information or money. May mga nag-aalok ng fake loan programs o kaya naman ay may mga fake websites na nangongolekta ng sensitive data. Please remember na ang legitimate SSS ay hindi kailanman hihingi ng pera through phone calls or text messages. Hindi rin nila hihilingin ang inyong complete SSS number, ATM PIN, or bank account details through unsecured channels. Kung may nag-approach sa inyo na suspicious, immediately report it to the SSS or to proper authorities. Speaking of loans, ang SSS ay may available loan programs din para sa pensioners. Ang pension loan program ay designed specifically for pensioners who need financial assistance. Ang isa monthly pension amount ninyo at ang repayment ay pwedeng deducted monthly from your pension. Ang interest rates ay usually mas mababa compared sa commercial loans, making it a good option kung kailangan ninyo ng emergency funds. However, wise spending at careful planning pa rin ang recommended para hindi kayo maburden ng debt, especially during retirement years. Ang health benefits ay isa ring aspeto na dapat ninyong hindi kalimutan. As a pensioner, automatically enrolled kayo sa PhilHealth kung contributing member kayo noon. Ang PhilHealth coverage nakakatulong sa hospitalization, expenses, outpatient procedures, at iba pang medical needs. Apart from PhilHealth, eligible din kayo for various senior citizen benefits mandated by law, tulad ng 20% discount sa medicines, priority lanes, sa hospitals at clinics, at iba pang privileges.
Ang combination ng SS Pension at Senior Citizen Benefits ay talagang nakakatulong para mas komportable ang retirement life. Ngayong tinalakay na natin ang major points tungkol sa February 2026 pension schedule at general information about SS pensions. Gusto ko ring i-emphasize ang importance ng financial literacy para sa retires. Retirement ay hindi end ng financial responsibility. In fact, it requires even more careful planning dahil fixed na lang ang income source ninyo. I encourage po kayong lahat na magsulat ng budget plan, i-track ang monthly expenses, at mag-set aside ng emergency fund kung possible. Ang simple financial habits na ito ay malaking tulong para mas peaceful at stress-free ang inyong retirement years. Mga kapensioner, gusto ko ring paalalahanan kayo na ang SSS ay para sa inyo. Ito ay benefit na pinagtrabahuhan ninyo through years of contributions. Kaya huwag kayong mahiyang mag-inquire, magtanong, o kaya naman ay mag-demand ng better service kung deserving naman talaga kayo. Ang karapatan ninyo bilang pensioner ay protected by law at obligasyon ng SS na magbigay ng mabuti at mabilis na serbisyo sa inyo. Kung meron kayong complaints or concerns, pwede kayong mag-file ng formal complaints sa SSS itself, sa Civil Service Commission, o kaya naman sa Office of the Ombudsman kung warranted. Sa pagtatapos ng video na ito, umaasa ako na mas malinaw na sa inyo ang lahat ng detalye tungkol sa inyong SS pension ngayong February 2026. Ang mga impormasyon na ibinahagi ko ay based sa latest advisories at official announcements from SSS. Para sa further updates at detailed information, I highly recommend na regular kayong mag-check ng SSS official website, mag-follow ng kanilang official social media pages, o kaya naman directly contact their hotline para sa specific concerns. Huwag din kayong mag-atubiling mag-subscribe sa channel na ito dahil regular akong nag-u-upload ng videos tungkol sa SS updates, pension news, senior citizen benefits, at iba pang relevant information para sa ating mga retirees. Ang goal ko ay maging reliable source kayo ng accurate information para hindi kayo madaling maloko ng fake news or misinformation. Together, we can navigate the complexities of retirement benefits at masiguro na nakukuha ninyo lahat ng benefits na deserve ninyo. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood hanggang dulo ng video na ito. I really appreciate your time and attention. Kung nakatulong sa inyo ang video, please don't forget to hit that like button. Share this video sa inyong mga kaibigan na pensioners din at mag-leave ng comments kung may tanong kayo o may gusto kayong isuggest na topics for future videos. Nandito lang ako para sa inyo at sama-sama nating tiyakin na ang inyong golden years ay truly golden. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat at God bless. So,